Pinagkakatiwalaan, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Executive Order 839 o price freeze, tatanggalin na ng Malacanang. Presyo ng langis sa mga sinalanta ng bagyo, bibigyan ng diskwento. Kinidnap na Irish priest Father Michael Sinot, laya na. Mahigit $1 milyong na ransom, itinanggi ng militar. I don't think na nangyari yung ganun, na nagkaroon ng bayaran. U.S. Secretary of State Hillary Clinton dumating sa bansa, nagsermon tungkol sa mga tiwaling lider ng mga bansa. Exclusive, dance instructor na nagnakaw sa isang kolehyala, arestado. Ang kanyang modus, alamin. Desperado din ako sa pera ng mga time na problemado ako kasi pag in-need ka naman kasi hindi mo na maiisip yung ganyan. Tsaka ang galing niya talaga. Manny Pacquiao at Miguel Cotto nagharap 3 araw bago ang bakbakan. Kauna-unahang diamond belt ng WBC kabilang sa premyo ng magiging kampiyon. This fight, it's the most important fight in my boxing career. I train a lot, like never before for this fight. Exclusive, Governor Vilma Santos hati ang puso kina Senador Villar at Senador Aquino. At sikat na pop singer Katy Perry namigay ng relief goods sa mga biktima ng kalamidad. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang PB Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Tatanggalin na ng pamahalaan ang price freeze sa mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Kapalit niyan, magpapatupad ng diskwento sa diesel, gasolina at gas ang mga oil company sa mga lugar na tinamaan ng mga bagyo. Pero sa ibang lugar, nakaambang tumaas ang presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Kasunod ng pagsasara ng ilang gasolinahan at banta ng takeover sa operasyon ng mga oil company dahil sa pagkaubos ng supply, dulot ng price freeze sa petrolyo, tatanggalin na ng gobyerno Executive Order 839. Pero giit ni Justice Secretary Agnes de Varadera, hindi na presyo ang Malacanang sa banta ng shortage sa langis. The SEO is something that is of temporary in nature. And it is not expected to remain for long. And as we can see, the weather has improved for several days already. Kapalit ng pagtatanggal ng EO, magbibigay daw ng diskwento ang mga kumpanya ng langis sa mga lugar na sinalanta ng magkakasunod na bagyo. 2 pesos per liter for diesel and 1 peso and 25 centavos per liter for gasoline. And 1 peso and 50 centavos for kerosene. Pero ipinaliwanag ni Valadera na si Executive Secretary Eduardo Ermita ang maglalabas ng opisyal na anunsyo kung kailan opisyal na aalisin ang price freeze. Lumilitaw na tanggap na ng Malacanang na talagang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pagtatanggal ng EO. Ang tanong na lang ngayon ay kung uutay-utayin ba o isang bagsak ang tinatayang dagdag presyo na 4 hanggang 5 piso kada litro sa diesel at gasolina. Nauna nang sinabi ng Flying V na pwedeng hatiin ng 1.50 kada linggo ang oil price hike hanggang mabawi ang tunay na presyo. Kasabay ng pag-aalis ng EO 839, kinumpirma na rin ni Trade Secretary Peter Fabila na aalisin din ang price control sa mga pangunahing bilihin. Aminado si Fabila na posibleng magtaasan din ang presyo ng ilang produkto. Pero may babala ang BPI sa mga mananamantala. Kung makikita kong merong profiteering na nangyayari, yung ibang the usual taking advantage, I will not hesitate to recommend the reimposition of price control. Kasi the state of calamity will stay. Nakiusap din si Fabila sa mga negosyante na huwag na munang itaas ang presyo sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipinas. Kinakapos pa rin sa supply ng langis ang ilang bahagi ng Luzon. Kaya naman ang ilang apektadong motorista naghanap na ng mga alternatibong pagkaakitaan. Nagpapatrol, Tina Ganzon.
Isang linggo ring kinapos ng supply ng langis sa mga gasolinahan sa Batangas City. Pero kaninang umaga, nakahinga ng maluwag ang mga motorista nang dumating ang tanker na ito mula Maynila na nag-deliver ng langis. Yun nga lang, hindi alam ng mga gasolinahan kung kailan tatagal ang supply, lalo't hindi rin nila tiyak kung kailan ang susunod na delivery. Okay pa rin, kaya lang yung iba ay paubos na rin yung premium namin. Ang diesel ay meron pa rin laman, mayroon pang kaunti. May mga gasolinahan naman na nagkakarga lang ng 300 piso kada sasakyan. Bawal po ang drumming at saka container. Umaalma tuloy ang ilang motorista. Hindi ako naniniwala na may shortage ng gasolina. Imposible yan, napaka-imposible. Na parang nanggigipit lang ang tatlong kumpanya ng gasolina para itaas ang kanilang presyo. Kanya-kanyang diskarte naman ang ilan para kumita. Sa bayan ng San Juan, nagkakalesa si Mang Romeo. Madami daw ang pasahero ngayon dahil nagkakaubusan ng langis. Magaling itong kalesa sa kanila. Ay itong aking walang ubos, yung kanila may ubos. Sa Tarlac, nagrereklamong mga negosyante sa umano'y pag-hoard o pagtatago ng supply ng langis. Napipilitang maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis ang mga oil dealer. Sa Maynila nga po, ubos na araw po yung diesel. Wala po silang makuha dito sa Clark, kaya sa Subic na po sila kumukuha. Sa Benguet, namimiligro namang magsarang lahat ng independent refilling station sa bayan ng La Trinidad. Hiling ng mga independent oil player, huwag lang daw patayin ang kanilang negosyo. Tina Ganzon, Patrol ng Pilipino. Malaya na ang Irish priest na si Father Michael Sinot matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag sa kanya. Dinukot si Father Sinot noong October 11 sa compound ng Columban Missionary sa Pagadian City ng mga hinihinalang miyembro ng isang Lost Command Group. Itinanggi naman ng militar na nagbayad ng ransom para mapalaya ang pari. Mula Zamboanga City, nagpapatrol David Santos. Father, how does it feel? Feels great to be out. Thank you. Ito ang unang katagang nasabi ni Father Michael Sinot matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag. Itinurn over siya ng MILF sa militar sa baybayin ng Sanggali, Zamboanga City, mag-alas 4:30 kaninang madaling araw. Sa kampo ng militar, nagpahinga ng ilang oras ang pari, pandesal at tubig ang almusal. Isinailalim din siya sa medical check-up. Taika-ika maglakad ang Irish priest at kailangang alalayan. Sa kabila nito, kalmado ang pari. Naikwento niya kung paano siya trinato ng mga bumihag sa kanya. They treated me very well. The conditions were very primitive. We were living in the open under trapal, but they did their best to make things as easy as possible for me, those who were guarding me. Ayon kay Sinot, Lost Command Group na pinamumunuan ng isang alias Kikoy ang dumukot sa kanya. Pero hindi niya sinabi kung kasapi ng MILF ang mga ito. Sa wikang Cebuano, ikwinento niyang nahirapan ng kanyang katawan sa tagal ng pagkakabihag sa kanya. Sa primerong Sa unang 10 araw, nasa isang swampy area kami. Maliit lang talaga ang lugar. Hindi ako una nakakatayo. Nang makatayo na ako, hindi naman ako makalakad sa unang 10 araw. Natulog lang ako sa duyan. Umuupo sa duyan, wala nang iba. Ilang ulit na rin daw siyang tinangkang palayain. Pinakahuli noong Nobyembre 4, pero naudot ito dahil sa sama ng panahon. Mula 7, 2 na lang ang nagbabantay sa kanya bago siya pinalaya. Pera lang daw talagang habol ng mga bumihag sa kanya. Ayon sa sources ng ABS-CBN, $1.5 million ang naging kapalit sa pagpapalaya kay Sinot. Pero itinanggi ito ng militar. I don't think na nangyari yung ganun, na nagkaroon ng bayaran. Well, they said to get money. Get ransom was the reason. As far as I know, I do not know. Kung siyang masusunod, nais niyang bumalik ng Pagadian City na matagal din niyang pinaglingkuran. Pero depende na raw ito sa mga mas nakakataas sa kanya. David Santos, Patron ng Pilipino, Zamboanga City. Mula Zamboanga, agad ding inilipad si Father Michael Sinot patungong Villamor Air Base sa Pasay City, kung saan sinalubong siya ni Pangulong Arroyo. Sa isang press conference, sinabi ni Father Sinot na wala siyang balak kasuhan ang mga bumihag sa kanya. Nagpapatrol Zian Ambrosio.
Mismo si Pangulong Arroyo at ilang opisyal ng Irish government ang sumalubong sa napalayang Irish priest na si Father Michael Sinot na lumapag ang F-27 passenger plane pasado alas 10 ng umaga. Ilang minuto lang nag-usap si Father Sinot at Pangulong Arroyo. Agad siyang dumiretso para sa press conference kung saan ikinuwento niya ang naging karanasan sa kamay ng mga kidnapper. Somebody tied my hands with rope and put some sort of a cloth over my head as a blindfold. Bukod doon ay mabuti naman daw ang pagtrato sa kanya ng 6 na lalaking bumihag sa kanya. Pinapakain pa nga daw siya ng kanyang kidnappers na sinasabing mga miyembro ng Lost Command. They had sandwich bread to put between the bread, which they had a supply of that regularly. Ayon naman kay General Ben Dolorfino, iniimbestigahan pa nila kung anong grupo ang bumihag kay Father Sinot. Sa kabila na nangyari, gusto pa rin bumalik ni Father Sinot sa Pagadian para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Father, why would you